take refuge in you, be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them. Let those who love your name may rejoice in you. For surely, O Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Amen. Praise the Lord for the reading of His word. Makakaupo na po tayo. Papatay na lang yung ating spotlight. May upuan pa po dito sa harap, oh. Sabi kaya natin. Meron pang tatlo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, amang makapangyayari sa lahat, kayo po ang aming hari. Kayo ang may likha ng lahat ng bagay sa aming buhay. At kayo rin po, Panginoon, ang nagka-guide sa amin. Inilatag mo na po lahat yung mga dapat namin sundin kung nanaisin namin na mamuhay ng mapayapa, mamuhay ng masagana, mamuhay, Panginoon, na nagbibigay sa iyo ng kapurihan. Kaya nga po, aming Ama, sa pag-aaral po namin ngayon, itulot mo na maunawaan ng bawat isa na naayon sa kalooban mo ang mga mensahe na ninanais niyo pong may sa puso, may sa buhay, upang maranasan po namin naman yung tinatawag na Zoe life or kingdom life, na kayo po ang nagturo sa amin mula po sa inyong banal na kasulatan. Sa pagpapahayag ng inyong salita, ikaw lamang po ang mapapurihan, paluwalhati at matakila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. So, tutuloy po natin yung ating pag-aaral. Meron po tayong tatlong kingdom benefits, no? On righteousness. Yung benefits of righteousness, tatlo po ang aking kasi bali, 6 pa po yan eh. Tatlo po yung ating titignan ngayon ng mas malalim. Last time nakita po natin yung seed and sower at nakita natin yung napakagandang benefits ng seed and sower. Ngayon naman po, titignan po natin yung the benefits of the king's favor. So tandaan po natin mga kapatid, yung righteousness, ina-attract po niyan yung ating Panginoon. Why? Because He is righteous. Our God is righteous, at doon sa mga namumuhay ng ayon sa Kanyang pagiging matuwid, yung favor ng Panginoon sa kanila nakatuon. So kung papaano po yung mamamayan ng isang kaharian, they long for the favor of the King. Tayo din po, we should long for the favor of our King. Kasi pag sinabing yung favor ng hari ay nasa iyo, naalala niyo si Mephibosheth na binigyan ng favor ni King David. Hindi siya nakakalakad, pero ang buhay niya pagkasarap-sarap. Kumakain siya, kasabay siyang kumakain ni King David. Dahil kasabay niyang kumain ng hari, imposibleng kumain siya ng tuyo at sardinas. So, ganun po ang ibig sabihin na isip natin yung favor ng ating hari. Sabi po sa Hebrews 1:8, your throne, O God, will last forever and ever. Kaya sa Panginoon lang po may forever. Sa mundo, wala. Nakita niyo si Alten tsaka si Maine, wala na. Dati panasabi nila, ikaw ang aking forever. Sabi ko, hindi yan. Ang Diyos lang ang may forever. No? And righteousness will be
the scepter of your kingdom. Tandaan po natin, yung scepter, symbol po yan ng authority. So, sino mang nasa ilalim ng setro o scepter ng hari, siya po ay under the protection of the king. Walang po pwedeng gumalaw sa kanya. Si Mordecai, naalala niyo si Mordecai? Under the scepter of the king, pwede siyang mamatay sana, pero dahil na ilagay siya sa ilalim ng tinatawag na scepter, sa Tagalog po dyan ay setro, yun ang ginamit nilang Tagalog, hindi ko alam kung ano talagang malalim pa. Po pwedeng baton, no? So, wala pong nakagalaw sa kanya kasi siya po ay protektado. So, kung gusto po ng hari na ibigay yung favor, ang gagawin lang po niya, i-extend yung kanyang scepter. Sino example sa Bible? Hindi siya po pwedeng, hindi pa oras niya na magkaroon ng audience sa king. Ang sabi niya, kung ako'y mamamatay, pero ipanalangin niyo ako. Si Queen Esther. No? Kung hindi inabot nung hari sa kanya, yung scepter, patay siya. On the spot, papatayin siya kahit siya queen. Pero nakita natin yung authority, no, na pinagkaloob sa kanya nung hari. Sabi nga, pag inabot sa iyo ng hari yung scepter, hindi na mahalaga kung sino ka. Ang mahalaga yung ngayon. Hindi na mahalaga kung ano yung kasalanan mo dati. Kung ano yung nagawa mong kasalanan, wala na yun. Inabot sa iyo yung scepter ng hari, tapos lahat yun. Ang pag-uusapan na, from now on, di ba ganyan ang ginawa ng Panginoon sa atin? Nung tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, inabot niya yung scepter niya sa atin. From that day forth, ang pinag-usapan na ay ang relasyon natin sa ating Panginoon. Pag sinabi ng hari, mula ngayon, bibigyan ko siya ng 10,000 hectares ng lupa. Meron ganun. Sinabi ng hari, meron po pwedeng kumontra. Wala. Ganyan po katindi yung authority na yan. So traditionally, yung scepter hawak-hawak po sa kanang kamay. Ano sinasabi sa Bible? Lahat ang nasa favor ng Lord, nasaan? Nasa right hand. Yung mga maliligtas sa Revelation, nasa right hand. Yung parurusahan, nasaan? Nasa kaliwa. Ganun po ang symbol niya. Kaya pag sinabi pong the right hand of God is upon you, what does it mean? Yung favor ng Panginoon nasa iyo. So ano bang ibig sabihin niyan sa practical terms? Ganito lang po ang ibig sabihin, kasimple, no? Pag tayo po ay in line sa ating Panginoon, sa kanyang righteousness, tandaan natin yung righteousness natin walang kwenta. Hindi po pwede yung self-righteous. Ang pinapahanap ng Panginoon, luminya ka doon sa kanyang righteousness. Kasi pag ikaw ay dispalinghado sa linya, kumbaga, ito yung linya. Paglagpas mo nito, puro sword yan, bumabagsak, patay ka. So if you want to be protected and have the favor of God, kinakailangan i-align natin ang sarili natin sa ating Panginoon. Sabi nga, yung pinagdaanan mo na sobrang tinding trabaho, hindi ka ma-bless. Once you line up yourself under God's righteousness, even in 2 minutes, kaya niyang ibigay. Imposible ba sa Lord yun? Nothing is impossible with God. So, another simple term, ang sinasabi din po sa atin yan, authority is better than work. Kaya nga po dito natin maiintindihan, mga kapatid. Ephesians 2:8 and 9. Ang sabi? Ephesians 2:8 and 9. You have been saved by grace, not by works. Kasi kahit anong trabaho natin, without God's authority, wala tayong tatabasahin na salvation. It's the authority of God that
abolish everything that we have done, and then we are under His care and protection. Mga kapatid, tandaan natin yung authority ng ating hari. Kayang-kaya niyang i-cancel, kayang-kaya niyang i-override for lifetime. Yung mga word, yung mga paghihirap mo. Kanina, sinasabi ni Brother BJ, yung sinunod niyan, when he puts himself in alignment with the law of God. Ano yung law na sinunod niya? Sabbath day. Monday to Friday, pinuno na siya ng Panginoon. Sa kanya nanggaling yon. Did the addition came before aligning himself to the law of God? Hindi. Nangyari yung addition after na inalign niya yung kanyang sarili. Kaya nga lagi ko nga sinasabi sa inyo, pag kayo nag-asawa na, align yourself with what? Saan na niyo i-align? Sa mga may asawa na. Anong law ang sinasabi sa Bible? Na dapat i-align ninyo ang sarili niyo kung gusto ninyo na yung abundant supply of kingdom's favor and blessing ibibigay sa inyo. Ano yun? Anong sinabi sa Genesis? Hihiwalay sa magulang. At magulang, huwag niyo pong namang pigilan. Ito naman ang problema sa atin. May mga magulang na sobrang inispoiled yung anak. May asawa na lahat, ay ayaw pa rin pahiwalayin. Dalawa kayong nagsasuffer. Bakit? Dalawa kayong hindi sumusunod. Let's just obey. Yun ang sinasabi ng Panginoon, napakasimple. Ilinya mo lang ang sarili mo sa batas niya. Wala kang kailangan na hindi niya ibibigay. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Our King has the authority of the entire kingdom. Kung saan tayo nandoon. Tapos hindi ka susunod. Tapos nagreklamo ka, bakit may deal ako, biglang nawala. Ano ba sinasabi ng Panginoon? Ilinya mo lang yung sarili mo. Simpleng-simple lang. Sa mga magulang, paalala po, pag sinabi ng anak, hihiwalay na po kami, nay, tay. Huwag niyo pong ipakita yung iyak niyo sa harap kasi hindi hihiwalay yan. Sige, hihiwalay na kayo. Kaya niyo na naman. Wala, hindi na naman hihiwalay. So, nagsasuffer kayo pare-pareho. Align yourself with the kingdom of God, with His righteousness. Tandaan natin mga kapatid, ang sinasabi po sa atin ng Biblia, the way to get God's authority na mag-work sa atin is what? Maintain righteousness in our lives. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus, seek first God's kingdom and His righteousness. Ano mangyayari? And everything would be added to us. Tandaan natin, gaya ng sinabi ko kanina, yung righteousness muna, ang dapat na dumating, tsaka yung addition. Walang addition without righteousness. Amen? So mamaya makikita natin, ginawa ko pa in practical terms, ano ba yung righteousness. So the moment you do that, at ang Panginoon ay nag-decide, walang pwedeng pumigil. Sabi nga, lahat ng haharang, tibag. Aba, Diyos yan. Kahit si Satanas, subukan niyang harangin yung blessing para sa iyo. Pulbus siya. No? Baka magugulat si Satanas, naglalakad siya, hiwa-hiwala yung katawan niya. Hari ang nag-decide. Sino po pwedeng kumontra sa hari? Wala. Sino mang kumukontra sa hari, tandaan nyo, patay. Ganyang katindi ang kaharian ng Panginoon. Kung ang kingdom ng tao ganon, how much more ang kingdom ng Panginoon. Amen? So isang benefit pa lang po yan. No? Ano pa yung another benefit? Second benefit is the benefits of understanding and discernment. So yung pursuit of righteousness, yan po ang sekreto saan? Maturity, understanding, and discernment in kingdom living. Ibig sabihin, pag wala po yan, mga kapatid,
wala yung pursuit of righteousness, magkakaroon ka ng misalignment. So, kumbaga sinasabi niya, mababansot ang paglago ng biyaya na nagmumula sa Panginoon. So, yung progress mo, hindi yan lalagpas kung hanggang saan lang itatakda sa iyo ng Panginoon. Itong mga to, ang tinatawag po dito ay ito po yung equivalent ng moving from milk diet to solid food. Maliwanag po. Diba, sinabi ng salita ng Diyos through Hebrews chapter 5, anyone who lives on milk, being still an infant. O, saan si Faith? Yun, milk diet yun. No? Sabi niyan, is not acquainted with the teachings about righteousness. Subukan yung turuan si Faith ng righteousness. Anong sasabihin niyo, Faith? Subukan yung turuan si Kali ng righteousness. Anong sasabihin niya? No! Hindi pa nila alam. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kung ikaw ay believer, tapos on milk diet ka pa rin, kahit anong pukpuk po ng righteousness, hindi ninyo maintindihan. Salita ako ng salita ng righteousness, nakanganga ka lang. Pagkatapos ng lahat, ano sinabi ni Pastor? Ang ganda kaso lang, hindi ko maintindihan. Pero ang ganda. Ibig sabihin, kailangan mong mag-move, no? Kailangan mag-move from, from milk diet to solid food. Para ano sabi dyan? So that you will mature, who by constant use of solid food, have trained themselves to distinguish good from evil. Mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos ay, yung mga tao na hindi nakaka-experience ng benefits ng kingdom life, yun yung mga little children. Meron pa ba dito sa atin na hindi pa nakaka-experience ng benefits ng kingdom life? Ibig sabihin, you're still living on milk. Wala kang progress. Hanggang dyan ka lang. Mahirap mamatay ng 35 anyos, bata pa rin ang utak mo. Ano nang tawag sa'yo pagka ganon? Ha? Anong sakit? Starts with letter S. Ano? Special child. Sabi ng Panginoon, be like little children. Hindi sinabi maging special child ka. Be like, no? Huwag yung ikaw ay sabi nga feeling mo lagi kang special. Kailangan natin mag-grow. Yung mga taong yan, they cannot progress. Bakit po? Kasi nga, itong mga taong ito, yung utak nila immature, hindi nila kayang i-handle yung demand ng righteousness. Pag diniscuss mo sa kanila ang righteousness, naku, napaka-imposible niyan. Hindi natin kaya yan. Yun. Bakit? Kasi ang diet niya, milk. Kumusta ang diet ninyo? Milk pa rin ba when it comes to spirituality o solid food na? We have to commit ourselves. Bakit po? Yun lang mga committed sa maturity, yun lang po talaga yung nagkakaroon ng tinatawag na righteousness. Mga kapatid, yung buhay po, no? Buhay po natin dito sa mundo, yung mga buhay na meron po silang righteousness, nagmamature po sila, sabi ng Hebrews na binasa natin, chapter 5, dala-dala po nila yung tinatawag na strong protective element. No? Ano po yung strong protective element na yan? Sila po ay, yan. So, sila po ay may kakayanan na mag-discern ng mali sa tama. Kuha po ninyo? No wonder, maraming believers
ang tagal-tagal nang uma-attend sa church, hindi pa rin alam i-discern ang tama sa mali. Bakit po? Kasi sa panahon natin ngayon, hindi masyadong binibiginan ang pamumuhay ng matuwid. Subukan niyo pumunta sa ibang mga churches. Kung maririnig niyo yung preaching to live in God's righteousness. Bakit may mga churches na yung homosexuality okay sa kanila? Sa atin, sa Pilipinas, meron yan. Ha? Sinuport nila yung LGBTQRST, UBWXYZ. Yung mga rally-rallies nila. May kinukote pa silang verse sa Bible na out of context. Yung mga eunuch. May eunuch sa Bible, sabi nila. Porque may eunuch sa Bible, okay na ang bakla? Ganun ba yun? Sabi sa Bible, may pumapatay sa Bible, o pwede na rin pumatay? Ang tawag po doon ay out of context. Pero sinasabi nila, mananampalataya sila. Bakit hindi nila kayang i-distinguish yung mali sa tama? Ako, yan ang kaklase kong mga Koreano. Nag-aaral dito sa Pilipinas. Imagine niyo, nagmamasteral. Kasalanan ko rin kasi tagagawa ako ng mga papers nila. To the tune of 500 pesos. No? Ang 500 pesos, malaki. Malaking pera yan noon eh. Kayo naman may kumakain na anak na dede pa lang po yan, dumidede pa lang. Talagang kailangan maghanap buhay. Nakagraduate sila. No? Nakagraduate sila, hindi sila ang gumagawa ng papers nila. Ang tanong, bakit hindi nila kayang i-distinguish na mali yung kanilang ginagawa? Ang tanong, ba't hindi ko rin kayang i-distinguish noon na mali ang aking ginagawa? Nag-aaral kami lahat sa Bible School. Kasi hindi dinidiinan yung righteousness. Kaya ang dating lang namin noon na nag-aaral kami, just go along with the flow. Ito ang flow ngayon, hindi nila kaya ko, may pera sila, wala akong pera, o bawat gawa ko, kung makagawa ko ng 4 na term paper, ay di 2,000. O di hayahayang buhay. Pero tama ba yun? Hindi. Yun po ang nagiging problema ngayon sa ating panahon. Kaya maraming mga churches, pumapayag silang ikasal ang lalaki sa lalaki, babae sa babae, because of what? They do not know what righteousness is. Hindi nila alam. Anong tinuturo sa mga church? Blessing, 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 blessing. Huh? Claim, 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 claim. Nadaanan mo yung kotse, claim mo agad. I claim in Jesus' name. Kung magsasalita lang yung kotse, hoy, magtrabaho ka. Kung gusto mong mag-claim. Nakita niyo yung mga teachings na yan. Pag ikaw daw ay naging mananampalataya, mawawala lahat ng problema mo. Ganun din ako noon eh. Sinishare ko yan. Pag makakilala ka sa Panginoon, tanggal lahat ng problema mo. Tapos hindi ka na magiging magagalitin. Hindi sumama na sa church. Pagsama sa church, ang daming problema. Umalis ulit. Mali ang itinuturo. Ituro natin yung pagiging matuwid. Tandaan natin, sabi nga, yung committed sa righteousness, yun lang ang aabot sa maturity. Amen? Are we committed to seek God's righteousness? Committed ba tayo? Amen ba? Amen. Purihin ang Panginoon. So, among other things, tandaan natin mga kapatid, ang desire ng Panginoon, ako 100% ako dyan. Ano ang desire ng hari ng ating Panginoon? Lahat tayo ay financially free. Pero bakit hindi agad-agad lahat tayo? Bakit yung iba going towards that? But yung iba hindi pa? Righteousness. God's righteousness. Hindi naman kung tutuusin. Wala talaga tayong gagawin kung hindi hanapin lang ang karya ng Diyos at ang kanyang pagiging matuwid. Sabi nga, lahat-lahat ibibigay sa iyo. Hindi ibig sabihin na wala ka nang babayaran ng mga bills. Hindi ibig sabihin na
Kumbaga, sino ba yung kumakanta niyan? Yung si Matutina ba yan? Mayaman ako, ginagawa kong wallpaper ang pera. Yun. Si Donya Deli Atay-Atayan, no? Kay Janin Adelaila, no? Sa Janin Marcia. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po, ang kayamanan sa kaharian ng Diyos ay hindi yung nag-i-store ka. Kundi anytime that you need, you will have access. Yun ang pinakamaganda. Why? Because you are in His righteousness. You are in the right environment. And what is the right environment? Eden. Ano ang Eden? Spot, moment, presence, access, open door. Anytime that you need. Sabi nga, pag meron kang pangangailangan, nandiyo dyan. Kami nararanasan namin sa Mamlaka. O kailangan natin ng ganito. May tawag tayo sa ating hari. Bago kami umalis, a day before. Ayun nga lang, nagpaalam ako sa kanila, hindi ako makakasama ngayong papuntang Mindoro dahil si Brother June. Sabi ko kay Bishop Jimet, pasensya na. Hindi nagpa-schedule, namatay nang hindi nag-schedule. So, wala akong magagawa, ako. Binigay ko na lang sa kanila yung module. Ako, kung meron kayong hindi alam, tawag lang. Pwede namang tawag. At may magtanong, tawag lang din. At i-explain natin sa kanila. Sabi nga, kung kailangan mo, darating yan. Ganyan po ang ating hari. Napakatindi, no? Sabi nga, wala kang malaking pangangailangan na hindi kayang i-meet ng ating Diyos. He owns everything. Pakita ko po sa inyo yung tinatawag na analysis, no? Yung analogy using yung pipeline. Alam niyo po yung pipeline? Tubo. Huh? So, ang ating Panginoon, imagine niyo parang merong tubo galing sa langit papunta sa iyo. No? So, dapat yung pipeline na yan, dapat yan ay malinis. Kasi sabi nga, pag barado yung pipeline, no? Paano unang nalilinis ang pipeline natin from God papunta sa atin? Through prayer and fasting. Mahirap umagos yung blessing galing sa Diyos, yung pipeline mo punong-puno ng grasa, kakakain. Wala kang tigil ng kain. Ihuhulog na ng Lord yung blessing. Aba, ang daming dinadaanan. Hinto, bakit may grasa? No? Dahan-dahan. Ito, hintay ka ng hintay. So, dapat malinis yan. That's one way of cleaning that. Ang tatandaan natin palagi, yung pipeline sa end ni God palaging open. Nasaan ang problema? Nasa atin. Saan nagsasarado? Sa atin palagi. Bakit laging open yung pipeline ni God? Anong karakter niya? He is generous. Lagi siyang nagbibigay. Kung hindi man umabot sa'yo, sino may problema? Ang Diyos, ikaw. Tayo. Tayo palagi, tandaan nyo. Sabi nga, mahal na mahal tayo ng ating hari. Mamamayan tayo ng kaharian. Pag naghihirap ka, kanino ang tama ng sisi? Sa hari. Kasabihin mo, yung hari nila mahirap. Kasi mga mamamayan mahirap. Gusto niya lagi tayong financially free. If you are struggling financially, ang unang-una mong itatanong, kumusta yung end ng pipeline sa akin? Am I living righteously? O ako ay namumuhay ng naaayon sa kung ano yung buhay sa mundo? Yung lifestyle po natin ang magdetermina. Ano ang lifestyle? Ano ang lifestyle po? Ano ang lifestyle? Life and style. No? Kung anong estilo ng buhay meron ka. O halimbawa, umaga hanggang gabi, anong lifestyle mo? Paano mo i-spend yung oras mo? Ilang oras sa Facebook? Ilang oras sa computer games?
Ilang oras sa kwentuhang walang wenta. Minsan ganyan, no? Kwentuhan lang, tawanan, tapos na. Naalala ko nung kabataan ko nun, high school. Alam niyo, nung ma-realize ko, sabi ko, grabe pinagagagawa namin. Magkukwentuhan kami. Magsisimula kami ng alas 10 ng umaga. Natatapos kami kinaumagahan, alauna. Dagdagan na, tawanan ng tawanan. Wala namang pinatutunguhan. Sayang. Tapos nagreklamo kami, kumakalaman sigmura namin. Anong gagawin? Tinatsaga namin yung alateris. Makakain lang. Bakit? Kasi hindi yung lifestyle namin. Kumusta ang lifestyle natin? Paano natin ginagamit yung oras natin dito sa mundo? Yun po ang magdedetermine ng blessing. Yun po ang magdedetermine ng favor ng ating hari. Tandaan natin, living righteously, keep our end of pipeline clear. Amen? So kaya nga, kakatapos lang natin ng prayer and fasting, in-encourage ko kayo, in a week, dapat meron kayong prayer and fasting. Huwag lang yung nakaschedule. Kung pwedeng Saturday, Sunday. Saturday ng Sabbath day mo, pahinga mo, ipahinga mo rin. No? Hanggang Sunday ng tanghali, kakain dito. Napakaganda po na meron kayong once a week or twice, no? Twice a week na fasting. Bakit po? Yan po ang sikreto sa mahabang buhay. Ang sabi nga, ano ba kinakamatay ng tao? Gutom o sobrang kain? Sobrang kain. Pumunta kayo ng Africa, ang mga taong mahaba ang buhay nasa Africa. Kasi nungalingan yung sinasabi po ng United Nations. Bakit? Ang mga Africans, madalang sila kumain. Tayo dito kain ng kain. Kakakain, ano nangyari? Heart attack. Tapos sige, reklamo na tayo. No? So we have to cleanse ourselves. At saka napakaganda na nagpa-fasting, di ba? Yung mga nag-fasting. No? Second or third day, kukulo yung tiyan mo. Pag upo mo ng CR, yung, kung pwede lang tumakbo yung CR, tatakbo eh. Nagugulat siya eh. Di ba? Tapos ang pakiramdam mo sa tiyan mo, ang luwag. Ang gaan. Ang sabihin, daming basura na tanggal. So, na-cleanse ka spiritually, na-cleanse ka din physically. At lahat ng sakit, itong tandaan ninyo, lahat ng sakit nagsisimula sa bituka. Kasi yung kinain mo, dito muna, tapos saka i-distribute. So, it's your lifestyle. Amen? So, kung clear yung ating end, tuloy-tuloy ang pasok ng favor ng Panginoon. Halimbawa, nakagawa ka ng kasalanan, anong gagawin? Ano ang pagsik ng righteousness ng Panginoon? Nakakomit ka ng sin. Confess ka agad. Huwag mo nang palipasin, no? Lord, magsisisi po ako pagka malapit na akong mamatay. Gagawa mo mga narinig akong ganyan eh. Gagawa mo muna ako ng kasalanan. Pag malapit na mamatay, paano kung di mo alam? Kung kailan ka mamamatay? Biglaan. Kaya nung kunikwento ko last Sunday, kilalang kilala, hindi ko na lang sabihin ko ang pangalan niya, kilalang speaker sa malalaking Christian churches, kilalang speaker sa mga, ang alam ko nag-speak dito sa mga networking eh. No? Motivational speaker din siya. Magaling na debatista. Ang tawag ay apologist. No? Napakagaling niya. Kahit anong tanong, Muslim, kahit sino, pinadadapa niya. Pagkagaling-galing, biglang namatay, nagulat lahat. Kahit ako, na-shock eh. Bigla akong tinawagan, "Boy, pastor, si ano, patay na." "Ah, di ba nag-seminar lang nung last time? Bakit namatay?" Nagulat na kami lahat eh. Nung nabuksan yung cellphone, puro batang babaeng nakahubad ang laman. Devastated lahat ng mga tao na nakinig sa kanya. Napakagaling niya.
Pero he was not living in righteousness. Ano sabi ng Lord? Uwi na. Nagkakalat ka. Baka sabihan ka ng Panginoon, uwi, nagkakalat ka. Gusto niyo ba yun? So, mumuhay tayo ng matuwid. Live righteously. Ikaw rin naman ang mag-benefit. May nagsabi sa akin, napaka-boring na buhay. Mamumuhay ka righteously, napaka-boring. Sa totoo lang, napakasaya nga eh. Wala kang inaalala, no? Wala yung naglalakad kayo ng misis mo, biglang, ay, natatandaan mo ako. Bakit mo kita kilala? Sino ka ba? Wala kang iisipin ganun. Pag tinignan ka, ginitian ka, alam ka agad ni misis, ang gwapo ng mister ko. Gwapo lang. Walang ibang relasyon. Bakit? Kasi nakikita namumuhay ka na matuwid. Pero kung hindi ka namumuhay ng matuwid at may ngumiti sa'yo, nasabihin ni misis, sino yun? Parang, bakit pangiti-ngiti yan? Ha? Magkakilala kayo, no? Hanggang bahay na yan. Dire-diretso niya. So live righteously. Ikaw din ang magbe-benefit. Amen? Kahit sa mga relasyon pa lang, ha? Dapat righteous living. Maging one man, woman, one woman, man. Hindi na natalikod lang, no? Nag-CR lang, may iba ka na kaagad ka-chat. Nagpunas lang ng puwing, may sinachat ka ng iba. Ang bilis. Live righteously. Amen? Third one. The benefits of God's protection and promotion. Ito ang isa sa pinakamaganda na nakita kong benefit ng righteousness. Bakit po mga kapatid? Bigyan ko kayo ng intro niyan. Pag actively pinursupo natin yung righteousness sa ating araw-araw na pamumuhay, by obeying yung command ng Panginoon, ang i-enjoy po natin yung certain level of security and protection. Psalm 91. Ano sabi doon? Kahit na mabuwal sa iyong paligid, ang ilan? 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo, di ka maano. Because you are living righteously. Pero hindi po ibig sabihin na wala kang trouble or difficulty or negative circumstances. Ganito lang po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Even during difficult times, yung favor ng Diyos, yung favor ng Hari nasa atin. At palagi po tayong ligtas. Yung mundo magtataka. Bakit kami naghihirap, pero itong taong ito ang sarap-sarap ng kinakain? Bakit kami halos walang-wala na, siya SSSS. Sobra. Tapos bigla ka na lang iaangat ng Diyos sa taas. Habang nakatingin lahat, at lahat ay nagugulat. The benefits of God's protection and promotion. Ang tanong po mga kapatid, bakit tayo sobrang secure pag tayo po ay namumuhay righteously? Nasa Bible din po ang sagot. Job 36 verse 7, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! He does not take his eyes on the righteous, he enthrones them with kings and exalts them forever. Nasaan ang mata ng Diyos? Nasa righteous. Inaalis ba niya? Hindi. Tapos ano sabi diyan? Ini-enthrone ka kasama ng mga hari hanggang ikaw ay nandito, hanggang sa kabilang buhay, maaalala ka nila. Dahil ikaw ay nasaan? Under God's protection and favor, lahat ng obstacle, may mga obstacle, may mga difficulties, pero ma-overcome mo kahit anong challenges. Yun ang kaibahan ng may favor ng ating Panginoon through righteousness. So ang ibig sabihin po niyan, if we stay right with God, one, He will promote us in every situation. Kahit na doon sa trabaho na yan, ang bababa ng inabot mo, iaangat ka ng Panginoon. Namumuhay ka righteously. He will
I-allow niya that you will rise to the top at walang makakaintindi bakit umabot ka doon. Wala ka naman tinapos. Ang nasa palibot mo, puro may mga masteral. Pero ang wala sila, yung gift mo. Ang Diyos ang nagsabi, anong gift na meron ka? Living righteously. Ang mundo po, papaano ang promotion ng mundo? Sabi nga, kamutin mo yung likod ko, kakamutin ko yung likod mo. Ano pa? Padulas, grasa, gilising, di ba? So, padulasan mo yan para makapasok yan. Yun po yung mundo. Yan po yung takbo kung paano kang aangat sa mundo. At uso rin sa mundo yung sino ang kasama mong matulog. Naalala niyo yung skandalo noon ng T-Pills? Sangkot yung kapatid ni Francis Magalona. Natatandaan niyo yan? Yung T-Pills scandal na bakit nakukuha ng kapatid ni Francis Magalona? Katabing matulog ng mga opisyal ng gobyerno. Magandang babae. Pagkatapos kinabukasan, binibigyan na sa kanya yung T-Pills. Pumutok yung skandal. Laglag din. Nawala din lahat. Why? That's wickedness. Paano po ang promotion sa kaharian ng Panginoon? Ang promotion sa kaharian ng Panginoon nanggagaling sa hari. Nanggagaling sa Panginoon. Siya mismo ang magbibigay ng favor sa atin while we are pursuing righteousness. Amen? Yun ang po sasabi ng salita ng Diyos. Wala nang iba. Lalagyan natin ng Panginoon. Panginoon, ito po offering ko. I-promote mo naman ako. Panginoon, bibigyan po kita ng magandang bahay-sambahan. I-promote mo lang ako. Siya may-ari ng lahat eh. Ang sinasabi lang niya, mamuhay ka lang ng matuwid. May promotion ka agad sa trabaho. Marami na po ako nakitang ganyan. Marami ng isang katermang mga tao na ang namuhay ng matuwid at pinromote sila ng Panginoon. So, sinasabi po sa atin, the key to promotion is what? Keep our pipeline clear of any obstruction. Ang ibig sabihin, live in righteousness. So, mga kapatid, paano po natin i-keep yung ating sarili so that we will live righteously? Ito po mga example lang. Una, don't lie. Pastor, ang hirap. Ang hirap hindi magsinungaling. Parang yung sinasabi na kwento na nagbiyahe siya, may kinakatabi siyang babae sa bus, ang ganda-gandang babae. Tapos sinisidyos siya, tinanong siya, anong ginawa mo? Iniwasan ko. Tapos tinanong niya yung nagtanong sa kanya, ba, sa'yo nangyari, anong gagawin mo? Kagaya mo, magsisinungaling din ako. Hindi na kuha ng iba. Yung iba niyan, pag uwi sa bahay, tsaka pa lang tatawa. So don't lie. Don't cheat. No? Do not cheat. Why? Cheaters never win, and winners never cheat. Do not curse. Do not covet. Anong Tagalog ng covet? Kabit. Huwag mong pagnasaan ang pag-aari ng iba. Mapabahay, gamit, pati asawa, alagang hayop. Minsan nangyayari yan, no? Huwag tayong, sabi nga, huwag nagagalit lagi o huwag naiinggit. Huwag seloso, selosa. Pinagsama-sama mo na. Bakit po? Hindi naman nagagalit. Pag nagselos na, nagagalit. No? At kasama na yung inggit. Ba't sa kanya ka lagi nakatingin? Mas maganda naman ako sa kanya. Tignan mo nga. Ano pa? Be quick to forgive and always ready to extend mercy. Ikaklaro ko lang po ito, ha? Ang sabi, quick to forgive, ready to extend mercy. Halimbawa, yung kapitbahay mo, isang araw na found out mo, pag wala ka, minumoleste yung anak mong babae. Born again ka. No? So sabi ng salita ng Diyos, be quick to forgive, always ready to extend mercy.
So pumunta sa bahay mo yung kapitbahay mo, pare, pasensya na, namumolestya ko yung anak mo, patawarin mo na ako. Eh dahil quick to forgive, pinapatawad na kita. Okay, sige, punta ka uli sa bahay. Tama ba yun? Yung ba sinasabi niya? Hindi. Tandaan nyo, walang sinabi dyan na trust. Ha? Yes, you forgive, and then you extend mercy. Ano po ba ang mercy? Sa halip na i-judge mo siya, sa halip na dapat gumanti ka, hindi ka gaganti. Ang Diyos ang gaganti para sa Kanya. Pero hindi ka dapat nagtitiwala agad. Kasi pag nagtiwala ka, anong tawag sa'yo? Bubu ka. Yun ang tawag sa'yo. Ginawa ka naman ng masama. Niloko ka na. Lahat ng panggugulang ginawa sa'yo. Eh, siyempre, Christian din daw eh. No? Lahat ng patawanin mo na ako. Pareho naman tayong born again. Ako lang, hindi ikaw. Tapos, i-welcome ulit. Tama ba yun? No. Once you welcome the person, anong in-apply mo? Trust. Pag naibalik mo yung trust, ano uling gagawin nun? Manloloko. Tandaan natin yung lagi kong sinasabi sa 1 Corinthians chapter 5 na warning sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag tayong makikisalo o makikikain man lang nakasama. Sino po? Yung mga nagsasabing born again, pero living in sexual immorality. Ang liwanag niya sa Bible. Ha? Sinasabi nila born again sila, pero sabi nga mamungat-mungat mo, parang tayo dito, nadali tayo dati. Born again daw, kasama sa doksa. Yung pala, iba na ang dinodoksa. Akala ko noon, sabi ni Sister Loida, Pastor, ba't parang sobrang dikit yung dalawa? Ay baka ako atin niya. Pala kuya. Kumpit pala. Kuyang ate. Hindi po ba? So anong gagawin natin? Papayagan lang po natin yun? Hindi. Ang sabi ng salita ng Diyos, those who claim to be Christians, tapos living in sexual immorality, ano sabi ng Panginoon? Mabigat nga yung sinabi sa 1 Corinthians chapter 5 eh. Ibigay niyo sila kay Satanas. Yung pong sinabi ng Bible. Bakit ibibigay mo kay Satanas? Para daw matuto si Satanas na magparusa sa kanya. Para malaman niya kung ano yung ginagawa niya. At ikaw, sabi ng Panginoon, ni kumain na kasama nila, huwag kang kakain. Bakit? Hawa ka. Remember the sin of Achan? Siya lang ang may kasalanan? Sino nadamay? Lahat. Ano sabi sa verse 13? Expel the immoral brother. Maliwanag po yan. Kaya nga, kung gumagawa ng masama, nag-claim na Christian, huwag naman tayo masyado namang napakaluwag natin. May kapatid, alam mo, natutuloy pa rin yung kasalanan. Ginagawa pa rin. Family na nga eh. So, huwag tayong pumayag. Dahil yun ang utos sa atin ng Panginoon. Once we welcome din, ano mangyari sa atin? Hawa tayo. We are living unrighteously. Any prayer that we pray, hindi sasagutin ng Panginoon. May people ang Panginoon, yes, God is love, but God is just. He implements His justice. But He is love. Because of that love, kaya hindi ka kaagad namamatay. Sabi nga, pasalamat tayo sa Panginoon, buhay pa tayo. Sa dami ng kasalanan ginawa natin. Anong ibig sabihin? May pinapagawa pa siyang Panginoon. Kaya nandito ka pa. Maraming taong kaedad mo, patay na. Wala na. Diba? Pero ikaw, buhay pa. May mission ka pa. Alamin mo kung ano yung mission na yun. That's righteousness. Amen? Maliwanag po ba yun sa atin? We extend forgiveness, we extend mercy, but not trust. Maliwanag? Klaro po? So, treat everyone with kindness, dignity, and respect. Sabi nga, kahit galit ka sa tao, irespeto mo yan. No? Uy, ano nangyari? Pinata.
Okay, love everyone, even enemies. Oh, dapat mahal na mahal niyo ang mga asawa niyo, ha? Love your enemies, sabi ng salita ng Panginoon. Ha? Pray for them. Okay? Oh, always return good, kahit kung sa mga tao na hostile and hateful. Yan po ang righteousness. Ito lang po ang nilagay ko kasi ito po nakita kong practical na nangyayari po sa atin. So we have to always do that. Pag ginawa po natin yan, we keep our pipeline clear at sabi nga, gagawin ng Panginoon lahat ng kailangan niyang gawin para ibigay sa atin ng protection, ibigay sa atin ng promotion because we are living righteously. Tandaan natin, ang Diyos hindi siya kikilos ng Kanya. Ha? Kailangan magmumula sa atin. Unless we do, hindi natin ma-experience yung benefits and blessing of righteous living. Amen? So yung protection ng Panginoon nasa sa atin. Ano pong sinabi doon sa binasa natin na Psalm chapter 5, 11 to 12? Let's read. 1, 2, 3, go. All who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them, that those who love your name may rejoice in you. For surely, O Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Yung lagi natin pinagpipray na prayer din ni Job, put a hedge around me. Babakuran ka ng Panginoon. So, ang ibig sabihin po ng favor, yun po yung shield na sinasabi sa atin. So, when we have the favor of God, when the favor of God surrounds us, walang po pwedeng manakit sa atin. Deuteronomy 28. Yung mga kalaban natin, magtatangkang gawan tayo ng masama, magtatakbuhan silang hiwa-hiwalay. Ano pa po? Perfectly safe ka saan? Sa presence ng Lord. That's the only place in our country and all over the world. The safest place is in God's presence. Lahat ng dinidesire mo will come to pass. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. So, mga kapatid, gusto ba nating mamuhay ng wicked o righteous? Righteous. Napakasarap nga dito tayo, no? Sabi nga noong naalala ko yung pastor doon sa Camp Crame. Bago daw siya magpastor, ang dami niyang pera. Tapos pinamigay daw niya ng pinamigay. Nung pastor na siya, wala na siyang pera. Doon daw niya naisip, kailangan pala ang pera. Bakit siya nawala ng pera nung pastor na siya? Hindi natin alam. Hindi tayo po pwedeng mag-judge. Ang po pwede lang natin masabi, live righteously, and everything will be added unto you. So ang tanong mga kapatid, do you want, gusto ba ninyo to live under God's protection and favor? Amen ba? So kung ganoon, commit natin. Tandaan natin to yung term. Commit yourself consciously, deliberately. Pag sinabing consciously, alam mo, pag sinabing deliberately, kailangan ka pa bang pakiusapan? Kailangan ka pa bang bantayan? Kailangan ka pa bang, pilitin to live righteously? Hindi. Ikaw mismo magkusa ka. Yun po yung sinasabing deliberate living in righteousness. Kaya pag may nangyari sa iyo, wala kang sisisihin sa palibot mo. Ikaw lang. Ang problema lang, nadadamay sila dahil sa iyong unrighteousness. Masabihin natin, bakit tayo damay-damay? Ganun po ang family. Hindi po ba? Yung example na ginamit ko, pag isang may kasalanan sa amin, palo kaming lahat. Kaya pag merong may kasalanan, talaga namang ginagawa namin ng paraan na masolusyonan. Nabasag yung baso. Talaga namang, paano kaming lahat nun? Ano pong ginawa namin? Tulong-tulong. Una, dinidikit namin, ayaw madikit. Tinignan ng kapatid ko, ano ba itsura nito? Ganito lang. Maya-maya, pagbalik ng kapatid ko, may dalang baso, pareho. Wala na kaming kasalanan. Tol, saan galing yan? Huwag na kayo maingay, basta may baso tayo. Hindi naman ganun po,
Example lang po yun. No? Ibig sabihin, we have to keep ourselves and each one clean. Tulong-tulong po tayo. Meron nakakagawa ng kasalanan, i-remind natin, kapatid. Tandaan mo, pamilya tayo. Yung sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Okay? So, according to the laws of God, mamumuhay tayo. Pag ginawa po natin, anong sabi ng salita ng Diyos? No evil plan against you will succeed. Nothing will be able to touch you except what the Lord allows. No? At pag inalaw ng Lord, may purpose po yan. Yung negosyo mo, hindi ka lang, sabi nga, hindi ka lang pang pamilya, pang sports pa. Yan ang mangyayari sa iyo sa negosyo mo. Hindi ka lang local, worldwide ka pa. Magugulat ka na lang. No? Sa simpleng negosyo na binigay sa iyo ng Panginoon. At sabi nga, you will have a way, provide sa iyo ng Panginoon, kung saan napaka-imposibleng mangyari, the Lord will do it for you. Bukas, ang share ko po sa inyo, yung senior ko doon sa PNP Most. Actually, lugi sila kasi 4 lang na share ko doon. Sa inyo po, 14. Wow. Life lesson from Christmas. Hindi ko na-share sa kanila yung 5, 6, maganda yung nakita kong reflection from 5. Napakaganda, lalong-lalo na yung Luke 1:37, nothing is impossible with God. Ang ganda po nung nakita kong reflection doon. I-share ko po sa inyo. No? So, wala pong imposible sa Panginoon. Ano pang may experience po natin? Abundant provision. Habang yung nasa palibot mo, may shortage. Naranasan po ba natin to? Kailan? Yung pandemic. Natatandaan ko si Kate noon. Buti pa nung pandemic, sabi niya, palaging may pizza doon sa kanilang ref. Ngayon, Kate, wala na, ano? Papray ba natin bumalik yung pandemic? Pizza na lang pag-pray natin, huwag na yung pandemic. Ibibigay ng Lord yan. Okay? So, at the right moment, in God's timing, iaangat ka ng Panginoon. Kahit sabihin mong simpleng trabaho lang yan, magugulat ka. At lahat magugulat, titignan nila papaanong nangyari yun. May example ba niyan sa Bible? Sino example niyan sa Bible? Lahat po yan nangyari sa kanya. Sino po? Job? David. Si? David? Si Joseph? Natandaan niyo si Joseph? Yes. Anong unang karanasan niya? Saan natin makikita yun? I think Genesis chapter 37 to 14 hanggang 52. Anong unang karanasan ni Joseph? Pinagbili siya ng mga kapatid. Na naghinip siya, di ba? Pagkatapos, anong response ng mga kapatid? Mayabang, inggit. Tandaan ninyo ito. Ha? Ito po ay kasabihan. Matagal na, lagi kong naririnig noon sa lolo-lola ko. Ang pinakadelikadong tao ay hindi yung kapitbahay mo, no? Hindi yung kaibigan mo, kundi ang pamilya mong naiinggit sa iyo. Yan po ang pinakadelikadong tao. Kaya nga sabi nga, as much as possible, huwag mong pababayaan na ang family mo naiinggit sa iyo. Pag may blessing ka, share mo sa kanila. Kaya ako, pag i-bless ako ng Panginoon, kung iaalaw ng Lord ngayong month, i-bless ako ng Lord, naku, napakaganda ng ating Lord. Di ba? Oo, mas tandaan yan. Pag ako tumanggap ng blessing, pag tumanggap kami ng blessing, damay-damay tayong lahat. Pag binigyan ako ng Lord ng billion, bibigyan ko kayo ng milyon. Bawat isa. So, ganyan po. Dapat ganyan po tayo mga kapatid. Huwag tayo naiinggit. Pinagpala ka ng Panginoon, i-bless mo rin yung ibang tao. Anong ginawa ng mga kapatid niya? Out of inggit, pinenta siya sa slavery. Tapos, napapunta siya kay Potiphar. Pero because he was, tingnan po ninyo kung babasahin po ninyo ang chapter, bago yung chapter ng buhay ni Joseph, ang nakikita po ninyo sa, I think Genesis chapter 36, si Judah and Tamar.
Ha? Bakit po? Kinontrast si Joseph kay Judah. Si Joseph bata, pero sumusunod sa Panginoon. Si Judah, batikan na, matagal ng mananampalataya, pero anong ginawa niya? Anong ginawa? Pumatol sa prostitute. Ibig sabihin, lifestyle ni Judah. Kaya, nadaliw. Nakita niyo, from Judah, biglang pasok si Joseph, chapter 37, righteousness. Ano ang, di ba, yung tahanan ni Potiphar, nung nandun si Joseph the blessed. Bakit? Because he was living righteously. Pero ano nangyari? Sobrang gwapo ni Joseph. Ayan ang problema po. Pag you are living righteously, gumagwapo ka, gumaganda. Totoo po yan. Ha? Kaya ingat din po kayo. Ha? Kasi nagiging gwapo at maganda kayo. No? So, anong ginawa ng asawa ni Potiphar? Sinidyus si Joseph. Tingnan po ninyo mga kapatid, ha? Whenever temptation comes, ano po ba yan? Is a temptation an opportunity to do what is wrong or to do what is right? To do what is right. Yan tatandaan nyo palagi. Itanim nyo po sa kukote nyo yan. Whenever temptation comes, God allows you to decide to do what is right. Kahit walang nakakita. Why? Tinitest ka ng Lord. Paano kanyang ibibless? Kahit ikaw lang, do what is right. Ginawa ni Joseph yung tama, saan siya napunta? Kulungan. Siguro sasabihin natin, ginawa na ngayon tama, bakit nakulong pa? Di po ba? Ano yung sinabi ko kanina? Magkakaroon ka ng problema kung i-allow ng Panginoon. Pero may purpose. Kasi tandaan nyo palagi, the way up is down. Dinala mo na siya sa kulungan, at sa kulungan, nakita na naman yung righteousness niya. Hanggang dumating yung opportunity, in-interpret niya yung dream ng tatlong nakulong, no? Anong dalawa, cupbearer at saka anong baker. Tapos napunta siya sa hari, in-interpret niya yung dream ng Pharaoh na 7 taon na sagana, 7 taon na taggutom. Tapos sabi niya, tingnan niyo si Joseph, napaka-righteous. Humanap po kayo sa buong Egypt ng taong may wisdom na pangungunahan po itong ekonomiya sa panahon na yun. Hindi niya sinabing, dahil ako po ang nag-sol, mahal na hari, baka naman. Alam mo na ang mahal na hari kung sinong ilalagay dyan. Siya hindi. That's a righteous person. Ano sabi ng hari? Ay sino pa ba? Saan siya nakaposisyon? Paano siya? Tingnan niyo ha, overnight, tinaas siya ng Panginoon. Nasaan siya? Ito yung hari, ito si Joseph. Alam niyo nangyari? Yung Pharaoh, naging symbolic head na lang. Si Joseph ang lahat ang tumatrabaho. Pupunta lang sa kanya kung kailangan merong magsasalita lang yung hari, o wag gawin to. Pero everything kay Joseph. Anong sikreto ni Joseph? Righteousness. Tandaan po niya, righteousness. Pero pa bang iba? Wala. May pera ba siya? Wala. May connection ba siya? Wala. Meron ba siyang DDS? Death Squad? Wala. Di ba? Ano lang meron siya? Alignment with God. Righteousness. Marami pong tao ngayon, ito ang na-realize ko lately, ang inaaral ko po ito, no? Maraming tao kahit believers, anong biniblame natin? Gobyerno, world system, system ng government, kaya tayo in trouble. Si Joseph, blaming ba niya ang gobyerno? Blaming ba niya yung family niya, kaya siya in trouble? No. Anong sagot niya sa lahat? Living righteously. And the Lord blessed him and put him on top.
Naniniwala ba kayo na ang solusyon sa ating bayan ay righteousness? Ako naniniwala po. Alam niyo, nung inaaral ko po ito, sabi ko, oo nga, yun lang talaga ang solusyon, walang iba. Sabi nga, lumabas tayo sa sistema ng mundo. Saan tayo pupunta? Sa system ng ating Panginoon. Gusto natin ng kapayapaan? Gusto natin ng maayos na gobyerno? Mamuhay tayong lahat righteously. Ay, pag hindi blines ng Panginoon itong bansa, ang dami natin. Si Joseph, isa lang. Buong country na. Nakita po ninyo? Si Joseph lang yun. Pero buong bansa na bless. Ano lang ang hinihingi po sa atin ng Panginoon? Ang hinihingi lang po natin na niya sa atin, seek first His kingdom and His righteousness. Wala pong sistema ng gobyerno ang haharang sa atin. Everything will be added unto us. Diligently, let's pursue righteousness. And the Lord will bless us in the presence of many people. Ano ang solusyon sa ating bayan? Eleksyon? Ano ang solusyon? Presidente? Nagpalit-palitan ng presidente. Ano nangyari sa bansa natin? Kurap pa din. Yung naunang presidente nagnakaw, yung sumunod na presidente nagnanakaw sa kasalukuyan. Paano natin pipigilin? Live righteously. Amen? Mga kapatid, tandaan ninyo, ang righteousness, napakatindi po niyan. It is, ang sabi nung Psalm, it is a strong shield. So, ibig sabihin, yung presence po ng righteousness ng isang tao, kayang i-protect yung mga unrighteous sa palibot niya. So, ang example na binigay ko po sa inyo, si Joseph, napaka-good example niya. Nag-iisa lang siya, buong Ehipto na nagana dahil kay Joseph. So, being under God's protection, being under the favor of the Lord, no? Ang ibig sabihin, titignan niya lahat ng panalangin mo, papakinggan niya. Tingnan po natin yung passage, Psalm 34 verse 15. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. Amen. Another passage, 1 John 5:14-15. Let's read. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He will hear us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we have asked. Kahit anong hingin mo. Bahay, lupa, love life. Pwede bang ibigay ng Lord ng love life? Opo. Kayang-kaya ng Panginoon. For nothing is impossible with God. Okay? So, tandaan po natin, mga kapatid, according sa kalooban ng Panginoon, ang ibig sabihin po, hindi lang asking in agreement with God's will, but also asking from the place of righteous positioning. Sa tamang posisyon ka. No, dapat, sabi nga, dahil sa iyong righteousness, namumuhay ka palagi sa kalooban ng Panginoon. At meron po tayong napakaliwanag na promise. Pag tayo po'y nanalangin doon sa tinatawag na righteous position, sasagutin ng Panginoon. I think nasa Isaiah chapter 65, no? Kung hindi ako nagkakamali, bago mo pa idasal. Hindi bago idasal eh. Bago pa yung word pumasok sa utak mo. Kumbaga yung salita, lumilipad pa lang. Tapos kukunin ng utak mo. Sabi sa Isaiah 65, bago pa pumasok, sinagot ka na ng Diyos. Yun ang righteousness. Ako alam ko, si Jonah na-experience yan. Inisip lang niya, parang gusto ko na, pizza, no? Naisip lang niya. So, yung salitang, parang gusto ko ng pizza, paparating pa lang yun eh. No? Libre po yun. Libre pa. Kita nyo? Si Jericho, naka-experience din. Pwede niya yun. Amo na libre siya ng pizza. Answer prayer ko ulit. Baka mo tuloy si Jericho, talaga iyan ka. So
So, sasagutin ng Panginoon. No? So, answered prayer ka na naman, Jonar. So, God will answer and give us kung ano yung hinihingi natin. From the position of being righteous. Tandaan natin, mga kapatid. Kaya nga kinakailangan, tayong lahat po, maingat po tayo. Let's be very careful to do nothing out of alignment with God. Why? You will suffer. Klaro po ba yung tatlong benefits? Meron pang tatlo. No? Pero hindi ko siya i-discuss bukas. Maganda po yung i-discuss ko sa inyo bukas. Life lesson from Christmas. Kasi usually, pag Christmas ang pinag-uusapan yung manger, yung sabi ko, ibahin ko kaya yung mensahe at yun yung binigay sa akin ng Lord. What are the life lessons that we have in Christmas? Ang isang life lesson is, we are all born king. Lahat tayo pinanganak na hari. Bakit po? Bakit lahat tayo pinanganak na hari? We came from God and we are created in the image of God. At bakit ko rin po na simple nasabing pinanganak tayong hari? May proof. Paglabas mo at pagsigaw mo, wah! Kagulo lahat. Hindi po ba? Oh. Pag iyak ng bata, lahat nagugulo. Bata lang yun. Kasi yung lumabas, hari. Yung lumabas, reyna. Ano naging problema? Karamihan po sa atin namuhay sa exile. Mula sa pagiging hari, itinapon mo yung sarili mo sa exile. Dahil sa kasalanan. You live out of alignment with God. So, make it, gawin niyo sa sarili ninyo na ito yung covenant niyo sa Panginoon. From now on, Lord, I will be very careful to do nothing that will bring me out of alignment with you. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, pagka may nakita ko kayo, ano mo kaagad ako, remind mo kaagad ako through your Holy Spirit. Remind kaagad ko, Panginoon, i-convict kaagad ako may kasalanan. At ihingi kaagad ako ng tawad. Gawin niyo pong ano yan, gawin niyo pong lifestyle niyo. Pag may kasalanan, huwag na kayong magpalipas pa ng isang araw, 2 araw. Huwag niyo sasabihin na, pwede pa naman ako magkasala, malakas pa ako. Pag malapit na lang ako mamatay, tsaka ako magsisisi. Paano kung biglaan? Ang dami natin nakikita, biglaan namamatay. Papasalamat lang tayo sa Panginoon, buhay pa tayo ngayon. Ibig sabihin, kapatid, may mission ka pa. Kaya ka nandito. So, hanapin mo yan in the position of righteousness. Amen? Let's pray. Father in heaven, we thank you. We glorify your name, Lord. Salamat po aming Ama sa kabutihan mo po sa bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po kami, Ama, na mamuhay ng matuwid. At kagaya ni Joseph, Lord, lahat ng favor ng inyong kaharian matatamasa po namin. But by your grace and by your protection, help us, Father in heaven. Because our righteousness does not count. It's just through your righteousness that we will gain favor from your kingdom. Salamat po aming Amang Hari. At gawin niyo po kaming conscious, Panginoon, that deliberately isisik po namin ang kingdom of God and your righteousness. This is our prayer in Christ's most precious name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Sa buhay ko
Glory to God. Napakaganda ng message na naman ng Lord sa atin ngayon. So, it's about being blessed through righteousness. And I believe na lahat tayo gusto ng Lord, yumaman tayong lahat. Meron ba dito sa atin na ayaw na yumaman? Of course, meron at lahat tayo yun. So, I'm going to share with you before our tithes and offering 5 purposes of wealth for Christ followers para sa ating lahat ngayon. According to late Dr. Miles Monroe, he said, when the purpose of something is not known, abuse is inevitable. Before we can experience the power of wealth, we need to understand the purpose of wealth. Bakit ba tayo payayamanin ng Lord? Firstly, sabi ko dito, one, to give to the kingdom. One of the reasons is so we can sow it back into the kingdom. The church gets our money, but God gets our heart. Sabi po sa Matthew 6:21, for when your treasure is, there your heart will also be. Ito po ito. Second reason, bakit tayo maging wealthy at gusto ng Lord tayo yumaman? Secondly, to take care of our families. Sabi nga ni Bishop kanina, di ba? Pag tayo pinayaman ng Lord, bless, una natin i-bless family natin at saka yung ating family sa church. So God cares deeply on the financial needs of our family and on our family's well-being. And God wants our family to be blessed. Sabi po sa 1 Timothy 5:8, if anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Medyo mabigat po yun. Thirdly, bakit tayo maging wealthy? To carry out our calling. So God blesses people because that is their calling. Not because they are important or far better than us, but because that is their calling. May mga tao po talaga, calling nila yung magbigay. Marami na po tayo